Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Love knows no boundaries, no limits. Kapag tayo ay umibig, hindi natin tinitignan ang estado, kasarian, o ang edad ng taong mahal natin. Kaya lang kadalasan kahit wala naman tayong pakialam, hindi natin maiiwasan na tayo ay maapektuhan ng mapanghusgang lipunan. Ikaw ka barangay, ano ang gagawin mo kung hindi pasado sa mundo ang kaligayahan mo? Ipaglalaban mo ba ang pagmamahal na iyong nararamdaman kahit marami ang nakikialam? O hahayaan mo na lang na mawala siya sa piling mo? Mama Mia, kahit naman sino sa atin ay naranasang tuksuhin dahil minsan tayong nagmahal. Ako kasi oo. Nang ma-inlove ako sa misis kong si Sally na di hamak na mas matanda sa akin ng 18 taon. 27 years old ako nung una kong makilala ang 45 years old na si Sally Mama Mia. Nanay siya ng kaibigan at katrabaho kong si Jigs. Sa kasalukuyan ay 2 taon mahigit na kaming kasal ng mama niya. Ako si Elliot, 32 years old at nagtatrabaho bilang room attendant sa isang hotel. Simple lang naman ang pangarap ko sa buhay, Mama Mia. Ayun ay magkaroon ng makakasama sa buhay na mamahalin ko at pakakasalan. Kaya lang tila mailap sa akin ang swerte dahil palaging sablay ang mga pana ni Cupido. Paano ba naman kasi? Minsan na rin kasi akong niloko at ginamit ng mga babaeng nakarelasyon ko. Kaya nga siguro bago ko makilala si Sally Mama Mia ay may 4 na taon na akong single. Oh, wag ka mahihiya, Elliot. Kumain ka lang. Marami pa akong niluto dun sa kusina. Akala ko kasi magsasama ng maraming katrabaho tong anak ko. Naman, di ba sinabi ko naman po sa inyo na si Elliot lang ang kaklose ko sa trabaho namin? Oo na, parang hindi ka mabiro. O ano, masarap ba ang kaldereta ko, Elliot? Opo, sa totoo lang, ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na kaldereta. Kamunti ko na nga po makalimutan ang pangalan ko eh. Hindi mo naman sinabi, masyado palang mapagbiro tong kaibigan mo, Jigs. Kain ka lang ng kain ha, huwag kang mahihiya. Pwede ka rin mag-uwi sa inyo dahil sobra-sobra naman tong niluto ko. Nako, nakakahiya naman po kung mag-uuwi pa ako samantalang kumakain na ako rito sa inyo. Diba, sabi ko huwag kang mahihiya. Opo, sige po. Kapag sinabi ng mama ko, wala ka nang magagawa, Elliot. Kaya kung ako sa'yo, umuo ka na lang. Dahil kung hindi, mahabang diskusyon pa yan. Jigs! O ito, tubig! O, kita mo na? Ang bilis talaga ng karma. Grabe ka talaga, ma. Parang di mo ako anak ah. Pero thankful ako dahil kahit paano may isinama sa birthday ko tong si Jigs. Alam mo kasi, Elliot, masyadong pihikan sa kaibigan ng anak kong to. Ewan ko ba? Maswerte po pala ako dahil naging close kami. Kasi hindi ko sana matitikman ang pinakamasarap na kaldereta sa buong mundo. Pati na yung iba nyo pang niluto. Sakaling hindi ako sinama ni Jigs dito sa bahay nyo.
Naku, sinabi mo pa. Pero bakit po parang napansin ko na wala kayong bisita bukod sa akin? Kasi wala naman masyadong close na kaibigan si Mama sa mga kapitbahay namin. Karamihan kasi sa mga best friend niya nasa malalayong lugar. Tsaka ayos na yon dahil binigyan ko naman na sila kanina. Alam mo dati nga, kami lang dalawa ng anak ko nagsiselebrate ng birthday ko. Kumakain lang kami sa labas o di kaya nagluluto ako rito sa bahay namin. Kaya nga natutuwa ako kasi ito ang unang birthday celebration ko na meron akong bisita. At ikaw yun, Elliot. Kaya thank you sa pagpunta ha. Nako, wala po yun. Happy birthday po ulit sa inyo. Ang totoo niyan, may dala po kaming cake para sa inyo. Shh, nasaan na yung cake, Jigs? Ha? Nandun sa ref. Kukunin ko na ba? Kumakain pa ako eh. Kunin mo na para masindihan na natin. At talagang nag-abala pa kayo ha? Si Elliot po ang nagpumilit na bumili ng cake. Sinabi ko na nga na hindi naman natin nakasanayan na mag-cake, Ma. Siyempre, hindi makukumpleto ang birthday kapag walang cake. Aba, napaka-sweet naman pala nitong kaibigan mo, anak. Thank you ulit, Elliot, dahil sa'yo naging espesyal ang birthday ko. Yun ang unang beses na isinama ako ng kaibigan kong si Jigs sa bahay nila. Simula nga nang maging magkatrabaho kami 1 taong mahigit na ang nakakalipas. Bagaman palagi na niyang bukang bibig noon ang mama niya, aaminin ko na iba pa rin pag nakilala ko na si Sally sa personal. Sabi kasi ni Jigs, Mama Mia ay maganda ang mama niya. Pero hindi lang maganda. Napakaganda ni Sally. Maputi siya, makinis ang balat at itim na itim ang hanggang balikat na buhok. Bukod doon ay meron ding magagandang pares ng mga mata ang misis ko at malakas talaga ang karisma niya, Mama Mia. Bilang lalaki, sinimulan ko na nga siyang hangaan. At doon ay naging madalas ang pagsama ko kay Jigs sa bahay nila. O tapos, ano pang sinasabi ng anak kong yun tungkol sa akin? Teka, may mga pangit ba siyang sinabi tungkol sa nanay niya? Sabihin mo na at hindi ko naman isusumbong sa kanya, pero lagot talaga siya sa akin. Naku, wala namang masamang sinasabi sa akin si Jigs. Ang totoo niyan, palagi niya kayong pinagmamalaki sa akin. At puro magagandang salita lang ang sinasabi niya tungkol sa inyo. Kaya nga noon pa lang, kahit na hindi ko pa kayo nakikita ng personal, parang kilalang-kilala ko na kayo. Ay, naks naman, thank you. Pero ikaw din naman, bukang bibig ka sa akin ng anak ko. Ikaw lang daw kasi yung nakaklose niya ron sa trabaho niya. Na mabait kang araw at kalog. Kaya nga natutuwa rin ako dahil at least may isa siyang naging kaibigan doon. Napakaswerte ng anak ko dahil nakilala ka niya. Sa totoo lang, mukhang ako nga maswerte dahil kung hindi dahil kay Jigs, hindi ko kayo makikilala ngayon. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Ano kasi? Parang natatandaan ko bago ako pumasok sa kwarto. Isang dipa pa ang pagitan nyo. Tapos pagdating ko, kulang na lang magdikit na ang tuhod nyo sa sobrang close nyo ha. Tapos ano ba yung pinag-uusapan nyo? Bakit kayo nagbubulungan? Hindi naman kami nagbubulungan, Jigs. Talaga lang ha? Di ba close naman tayo? Sabihin mo na sa akin. Ako ba ang pinag-uusapan nyo? Chinachismis mo ba ako sa mama ko, Elliot? Aray ko naman! Oh, Jigs, wag mo namang hampasin si Elliot. At saka para sa kaalaman mo, hindi ka niya chinichismis sa akin, no? Nag-uusap lang kami. Tinatanong ko lang siya kung paano kayo nagkakilala. At nang tungkol sa sarili niya. Ikaw naman kasi nak, bigla mo na lang kaming iniwan dito sa sala nitong kaibigan mo. Ano ba kasing ginawa mo ron sa kwarto? Nako, parang alam ko na kung anong ginawa doon ni Jigs. Nakipag-usap yan sa babaeng ka-MU niya. Totoo ba yun, anak? Uy, napakadaldal mo talaga. So, totoo nga na may ka-MU ka na, Jigs? Ma, nasa edad na naman po ako. Hindi na ako bata. 27 na po ako.
kahit na umidad ka pa ng 37 o 40, ikaw pa rin ang baby ko. Baby daw oh. Oh, yali ka nga rito baby. Dede ng baby. Dede na. Oh. Man naman eh. Tingnan nyo, inaasar na po ako ni Elliot. Sus, totoo naman yun. Tsaka bakit? Kinakahiya mo na ba ang pagiging malambing ko? Diba ganito naman talaga tayo magbiruan kahit noon pa? Oy, pero seryoso ako doon sa ka-MU mo. Ipakilala mo siya sa akin kapag naging kayo na ha? Ma, tumigil ka na. Bawal mga tuwiran at bawal tumangge. Sabi ko nga po. Mama Mia, nang makilala ko si Sally ay 7 years na siyang biyuda. Namatay ang papa ni Jigs dahil sa komplikasyon sa atay dulot ng labis na pag-inom ng alak. Dahil nga sa unti-unti na kaming nagiging close ni Sally, nabanggit niya sa akin sa isa sa mga pag-uusap namin na binubugbog siya noon ng dati niyang mister. Kaya nga nang mamatay ito, hindi na siya sumubok na makipagrelasyon pa at mas nag-focus na lang siya sa pagpapalaki sa kaisa-isa niyang anak. Dahilan para puro magagandang salita at paghanga ang maging bukang bibig ni Jigs tungkol sa mama niya. Mama Mia, nagtuloy-tuloy pa ang pagiging malapit namin sa isa't isa ni Sally, lalo pa nga nang simulan ko rin na siyang i-chat online. Ako ang nag-insist ng pag-uusap namin nang minsan kong i-stalk ang Facebook ni Jigs at nakita kong nakatag sa profile niya ang mama niya. Mabuti na lang dahil nireplyan naman ako ni Sally. At sa loob ng mahigit 1 buwan naming pag-uusap, aaminin ko na nahulog na ang loob ko sa kanya, Mama Mia. Bagay na hindi ko naman kaagad naramdaman sa mga nakarelasyon ko noon. Kaya lang nang aminin ko na kay Sally ang feelings ko, ay walang pagdadalawang isip naman niya akong binasted. Mama Mia, merong tindahan sa bahay ni na Jigs na binabantayan ng mama niya kapag nasa trabaho si Jigs. Iniregalo ang munting negosyong yun ng kaibigan ko kay Sally nang magsimula siyang kumita ng pera para naman daw may pagkakaabalahan ng mama niya habang nasa bahay nila. Dati kasing serbedora sa kantin at sales lady sa mga ukay-ukay ang trabaho ni Sally. Pero pinatigil na siya ni Jigs dahil gusto naman niyang bumawi sa mama niya. Mama Mia, hindi lang responsable at mabait si Sally, katulad ng palaging sinasabi ni Jigs. Dahil mas napatunayan kong mas higit pa roon ang pagkatao niya. Sinong mag-aakala na sa edad niyang yon ay may tinatago po pala siyang kakulitan at pagiging kalog. Bukod doon, madalas rin siyang nakaka-relate sa mga kwento ko. Palibhasa, hindi na raw yun bago sa kanya dahil nga kaedad ko naman ang anak niya. Simula noon ay hindi ko na alintana ang malaking pagitan ng edad namin ni Sally dahil nga hinayaan ko na ang sarili kong mahulog sa kanya. Kaya lang Mama Mia, matapos niya akong i-reject, aaminin ko na nasaktan talaga ako. Sinabi sa akin ni Sally na hindi kami pwedeng magkaroon ng relasyon dahil nga sa mga edad namin. Ano na lang daw ang sasabihin ng ibang tao kapag nagkataon. Naiintindihan ko naman yun kaya sinunod ko na lang ang hiling niya na layuan ko siya. Kaya lang Mama Mia, siguro tadhana na ang nagdikta para talaga kami sa isa't isa ni Sally. Oh ma, bakit? May problema ka ba? Saka
Tsaka bakit kanina pa kayo palakad-lakad dyan? Pasensya ka na anak. Kinakabahan lang kasi ako. Ako na po. Jigs, sandali! Uy, Elliot! Jigs, kamusta? Ayos lang. Anong meron? Wala naman tayong usapan ngayon ah. Ba't pumunta ka dito sa bahay? Tara, pasok ka. Upo ka muna. Ang totoo niyan, may importante talaga akong dahilan kung bakit nagpunta ako rito sa bahay niyo. Ano ba yun? Para naman yatang bigla akong kinabahan. Alam nyo, ang weird nyo pareho ni Mama. Kanina pa kasi siya palakad-lakad dun sa kusina na para bang kabado rin. Tapos bigla ka na lang dumating. Teka sandali, huwag niyo sabing… Jigs, anak. May gusto sana kaming ipagtapat sa'yo ni Elliot. Alam ko medyo hindi to pangkaraniwan para sa'yo pero sana pakinggan mo pa rin ang sasabihin namin. Tungkol po ba saan yan? Ang totoo kasi niyan… Kami na ng mama mo, Jigs. Ano ka mo? Hindi ko rin alam anak kung paano nangyari pero maniwala ka. Sinubukan naman naming pigilan ni Elliot kaya lang… Alam ko posible na ikahiya mong relasyon namin dahil nga magkaibigan kayo, magkaedad. Samantalang ang laki naman ng agwat namin pero nagmamahalan kami. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo tungkol sa bagay na to pero ayaw naman namin parehong maglihim. Kung galit ka, sa akin na lang. Huwag ka na sanang magagalit pa sa mama mo dahil ako naman talaga ang unang lumapit sa kanya. Maniwala ka, Jigs. Gusto ko si Sally at lalo ko siyang nagustuhan nang makilala ko siya ng personal. Wala akong intensyong masama at malinis ang budhi ko sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya nakikiusap ako. Sa akin ka na lang magalit. Huwag na sa mama mo. Bakit ko naman gagawin yun? Kung ganitong nakikita ko na seryoso at sincere ka sa pagmamahal mo sa mama ko. Ibig sabihin ba niyan? Anak, hindi ka galit sa amin? Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Samantalang nagmamahalan kayo. Ma, nasa tamang edad ka na po. At wala namang kaso sa akin kung gugustuhin niyong pumasok sa isang relasyon matapos mamatay ni Papa kasi deserve niyo pong maging masaya. At kung kay Elliot niyo nararamdaman ang bagay na yun, sino ako para maging kontrabida sa love story niyo, di ba? Ang akin lang, Elliot, ayoko na sasaktan mo ang mama ko. Kasi kahit magkaibigan tayo, kapag nakita kong pinaiyak mo si mama, tatamaan ka talaga sa akin. Hindi ako magiging mabait sa'yo. Kung sakaling paiyakin ko ang mama mo, hindi mo na ako kailangang saktan. Ako na mismo magpapasagasa sa truck. Mabuti alam mo. Pero seryoso, ingatan at aalagaan mo si mama dahil mahal na mahal ko yan. Alam ko magiging weird sa iba ang relationship nyo. Pero hayaan nyo na lang sila. Wala akong ibang hangad kundi ang maging masaya kayo pareho. Saka malaki naman ang tiwala ko sa'yo, Elliot. Dahil alam kong mabait ka at responsableng tao. At panatag na rin ako na nasa mabuting kamay si mama dahil kaibigan kita. Mama Mia, hindi ko maipaliwanag sa salita kung gaano ako kasaya ng araw na ibigay ni Jig sa aming dalawa ni Sally ang pagsang-ayon niya sa relasyon namin bilang magkasintahan. Taliwas sa tipikal na pandidiri o pang-iinsulto na inaasahan kong maririnig mula sa kanya ang naging reaksyon niya. Ni hindi ko nga siya noon kinakitaan ng pagkailang at walang pagdadalawang isip niya akong niyakap at tinanggap bilang bahagi ng kanilang pamilya. Siyempre Mama Mia, masayang-masaya rin kami ni Sally, lalo pa nga nang maging legal na sa anak niya ang relasyon namin. Nang mga panahong yun, Mama Mia, ay parang nakalimutan ko ang mundo at ang ibang tao. Hindi ko na rin kasi binigyan ng puwang sa puso ko ang posibleng maging tingin ng karamihan sa pag-iibigan naming dalawa ni Sally. Para sa akin, hindi malaking isyo kung malaki man ang agwat ng mga edad namin.
Hanggang sa kusa nga itong isinampal sa akin ng realidad nang sa mismong bibig pa ng Nanay Helga ko ito narinig. Matapos kong isama noon si Sally sa bahay namin upang formal na ipakilala sa kanya, Mama Mia. Ano ka mo? 45 years old na ang girlfriend mong to, Elliot. 2 taon na lang magkaedad na kami Nay, wala naman po ako nakikita masama sa bagay na yun. Mahal po namin ni Sally ang isa't isa. Abay, aanihin niyo ang lecheng pagmamahal na yan kung huhusgahan naman kayo ng ibang tao dahil sa agwat ng edad ninyo. Hindi rin kayo magiging masaya. Sino po kayo para sabihin sa amin ng bagay na yan? Uy, Elliot, tama na. Hindi pa rin tama na sagot-sagutin mo ang nanay mo. Nakakainis na kasi siya eh. Kung makapagsalita, akala mo kung sino nakikitang hinaharap. Parang mangkukulam eh. O kita mo na? Natuto ka ng bastusin ako? Oy, pwede ba? Lumayo ka nga sa anak kong babae ka, ha? Ayoko nakikita na magkalapit kayo dahil nasusuka ako sa inyo. Wala ka namang magawa sa buhay mo at yung anak ko pa talaga ang pinatulan mo? Ano? Sumagot ka! Nay, tama na po. Hindi na po maganda ang sinasabi niyo tungkol sa girlfriend ko. At hindi rin po ganyang reaksyon ang inaasahan ko mula sa inyo. Ano bang klaseng reaksyon ang inaasahan mo? Gusto mo magtatalon ako sa tuwa dahil nag-uwi ka ng babaeng kaunti na lang ay kaedad na ng nanay mo tapos binibida mo pa ng girlfriend mo? Ano ba namang klaseng pag-iisip ang meron ka, Elliot? Bakit ka naman pumatol sa babaeng yan? Anong malay mo? May asawa pala yan at ginagawa ka lang kabit. Sus Mariosep, mag-isip-isip ka nga, huwag kang tatanga-tanga. Mawalang galang na po, Aling Helga. Pero hindi ko na po nagugustuhan ang tabas ng dila nyo. Para po sa kaalaman nyo, disente akong tao. Wala na po akong pananagutan sa kahit na sinong lalaki katulad ng mga binibintang nyo. Ano ka mo? Ang ibig bang sabihin yan? Totoo na may dati kang karelasyon? Uy, kung sa bagay, sa edad mong yan, hindi malamang may asawa ka na't anak. Matagal na pong patay ang asawa ni Sally, Nay. At opo, tama kayo dahil mama siya ng kaibigan kong si Jigs. Pambihira naman, Elliot. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao kapag nalaman nilang karelasyon mo ang nanay ng kaibigan mo? Naku, ito namang bata ito. Nakakahiya ka. Hihimatayin yata ako sa inyo. Nakakaloka kayo. Para sa kaalaman nyo, maayos pong tinanggap ni Jigs ang relasyon namin ng mama niya. Nay, mahal ko po si Sally. Bakit hindi nyo maintindihan yun? Hindi ko maiintindihan ang bagay na yon dahil ngayon pa lang hindi ko na kayo masikmura. Anak naman! Marami namang mas bata riyan. Abay, humanap ka na lang ng iba. Yung mga kaedad mo. Pakiusap naman, anak. Kapag kayo nagkatuluyan ng babaeng yan, hindi ka rin magiging maligaya dahil kahit saan kayong magpunta, maraming mag-iinsulto at lalait sa pagsasama ninyo. Bukod doon, ano bang garantiya mo na mabibigyan ka pa niya ng anak? Sige nga, isipin mo nga yan, Elliot! Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Matapos ko ngang makitang durog na durog si Sally sa mga pang-iinsulto at pasaring ng nanay ko. Nang mga sandaling yun, Mama Mia, ay parang gusto kong kamuhian ang sarili kong ina dahil sa masasamang bagay na lumabas sa bibig niya. Ang gusto ko lang naman mangyari ay maging legal din ang relasyon namin ni Sally sa pamilya ko. Kaya katulad ng isang tipikal na magkasintahan ay pinakilala ko siya sa nanay ko, Mama Mia. Kaso hindi ko naman lubos akalain na magiging gano'n ang reaksyon ng nanay ko tungkol sa girlfriend ko at sa pagiging mas matanda nga niya sa akin. Kahit na anong pagpipigil ni Sally na wag umiyak, ay kusa pong bumuhos ang mga luha niya. At bilang boyfriend niya, Mama Mia, ay wala akong nagawa para patahanin ang girlfriend ko. Mas nadagdagan lang ang sakit at hinanakit ko sa dibdib ng mga panahong yun nang ipinagtabuyan ako ni Sally. At sinabi niya na wag muna kaming magkita. Mama Mia, nasaktan ako.
nang sabihin ni Sally na kung pwede ay tigilan na namin ang relasyon naming dalawa. Hindi ko lubos maisip, Mama Mia, na sarili ko pang ina talaga ang maglalayo sa akin mula sa babaeng pinakamamahal ko. At nasaktan ako ng dahil doon. Aaminin ko, Mama Mia, na ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng pag-ibig. Kay Sally lang. Mama Mia, matapos ang nangyari sa bahay namin, pinakiusapan ako ni Sally na wag na munang bumisita sa bahay nila. At bilang boyfriend niya ay inintindi ko at binigay ang space na hiniling niya. Kaya lang habang nagdadaan ang mga araw ay mas dumadalang na rin ang pag-uusap naming dalawa. Hindi ko rin naman siya naitatanong kay Jigs dahil nga nagkataon naman na pumunta ito sa Cebu para makipagkita sa babaeng napupusuan nito. Bagay na pinayagan naman ni Sally bago ko nga siya dinala sa bahay para ipakilala kay nanay. Tumagal ng 1 linggo bago nakabalik si Jigs. At ganun na rin katagal simula nang magkita kami ni Sally. Kaya nga siguro napuno na lang din ako at nainip, Mama Mia, at nagdesisyon na ako na puntahan siya sa bahay nila. Kaya lang nawala sa isip ko na nandun na pala si Jigs. At imbis na masayang kumustahan, isang malakas na suntok sa panga at malutong na mura ang sinalubong ng kaibigan ko sa akin. Sinabi ko sa'yo wag na wag mong sasaktan ng mama ko. Jigs, I'm sorry pare. Sorry? Kulang ang sorry mo, gago! Teka nga, ano bang ginagawa mo sa pamamahay namin? Kung di ba naman talaga makapal yung pagbumukha mo? Nakuha mo pang pumunta rito? Matapos insultuin ng nanay mo yung mama ko? Pakiusap, gusto ko lang makita at makausap si Sally. Para ano pa? Para ipagpilitan ng relasyon nyo? Pagkatapos, pagsasalita na naman siya ng di maganda ng nanay mo. Aba, ayos din ah. Ano ako, tanga? Para pumayag pang maging kayo? Samantalang hindi mo naman tinupad ang usapan natin noon na hindi mo hayaang masaktan ng mama ko. Pero pare, ginawa ko naman ang lahat. Maniwala ka, hanggang ngayon ginagawa ko pa rin ang makakaya ko. Parto pa rin ang bagay na yun. Sinubukan ko, pero hindi ko kontrolado ang mga pangyayari. Patunay lang yan na hindi na dapat ako pumayag sa relasyon nyo. Magiging kawawa lang ang mama ko kapag nakatuluyan ka niya. Masyadong mapanghusga ang pamilya mo. Akala ko pa naman ayos kayo, na malawak kayong mag-isip. Pero mukhang nagkamali ako ng pinagkatiwalaang tao. Pero ako pa rin naman to, yung kaibigan mo. Hindi ko naman siguro kasalanan kung ganun kabaluktot mag-isip ang nanay ko, Jigs. Hindi porke nanay ko siya, pareho na kami mag-isip. Kahit na ano pang sabihin mo, di na ako papayag na maging kayo ulit ng mama ko. Sapat na mga nalaman kong pangungutsa ng nanay mo. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, layuan mo na si mama. Umalis ka na. Please, Jigs. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal na mahal ko si Sally. Sally! Sally, please! Kausapin mo ako! I'm sorry! Sinabing umalis ka na! Naku, Elliot! Anak! Bakit mo naman siya sinuntok? Gago yan eh! Pakiusap, Sally. Patawarin mo ako sakali may nagawa man akong pagkakasala o pagkukulang sa'yo. Elliot naman! Tingnan mo nga yung itsura mo. Halika na muna sa loob para magamot natin yung labi mong nagdudugo. At ikaw, Jigs, doon ka na nga lang muna sa kwarto mo. Pakiusap, anak. Mama Mia, paano ko nga ba sasabihing mahal ko si Sally nang higit pa sa kahulugan ng salitang mahal kita?
Kasi mahal na mahal ko siya at para sa akin, siya na ang babaeng inilaan ng Diyos para makasama ko sa habang buhay. At kung mawawala siya ay siguradong masasaktan ako ng husto at baka hindi ko pa kayanin. Kaya nga taliwas sa mga paratang ni Jigs ay mas lalo kong pinatunayan hindi lang sa mama niya, kundi maging sa kanya mismo na malinis ang intensyon ko at dalisay ang pag-ibig ko para kay Sally. At bilang unang hakbang ay masinsinan ko ngang kinausap noon ang nanay ko. Ipinaunawa ko sa kanya na nasa tamang edad na ako para piliin ang taong makakasama ko sa habang buhay. Na walang masama sa pag-iibigang meron kami ni Sally dahil wala naman kaming inaapakang ibang tao o kahit na sino. Na para sa akin ay si Sally na ang babaeng pag-aalayan ko ng puso ko at pakakasalan pagdating ng araw. Hindi naging madali ang proseso ng pagtanggap ni nanay pero habang tumatagal ay nakikita naman niya na sincere ako sa pag-ibig ko kay Sally. Kaya di nagtagal Mama Mia ay tinanggap na rin ng nanay ko ang relasyon namin ni Sally. Samantala, niligawan ko ulit si Sally. At mas pinatunayan ko kay Jigs na karapat-dapat ako para sa mama niya. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 1 taon simula nang maging ulit kami ni Sally, ay walang araw na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya hinayaan na mawala sa akin ang babaeng aking pinakamamahal. Ano ba yan, mahal? Bakit may pa-dinner ka pa at pabulaklak? Saka bakit wala yatang katao-tao rito? Relax ka lang, mahal. Inarkil ako talaga ang lugar na to para sa ating dalawa. Siyempre, espesyal ang araw na to. Dahil ito lang naman ang first anniversary natin. Kaya may pa-dinner at pabulaklak pa ako para sa'yo. Hindi mo na kailangang gawin to. Pero thank you sa effort mo, mahal. Ang totoo niyan, wala na talaga akong masabi pa kasi kahit hindi naman natin anniversary, araw-araw mo akong ini-spoil. Aba, siyempre. Saka yung mga bagay na sinasabi mo na palagi kong ginagawa sa'yo, deserve mo yun, mahal. Kasi mabuti kang tao. At sobra ako nagpapasalamat sa Diyos dahil nagkakilala tayo. Bukod dun, hinayaan niya rin ako na mahalin ka. Kaya naman araw-araw ko rin sa'yong pinaparamdam na mahalaga ka sa akin. Oo, hindi ako perpektong boyfriend. Pero salamat kasi minahal mo ako. At patuloy na mamahalin. Nung hindi pa kita nakikilala, akala ko kontento na ako sa buhay ko. Dahil napalaki ko namang maayos ang anak kong si Jigs. Bukod doon, wala na talaga sa isip ko ang pakikipagrelasyon. Dahil nga sa pang-aabusong naranasan ko sa namayapa kong asawa. Pero nung dumating ka, nagbago ang lahat ng yon. Oo, sinubukan kitang ipagtabo yan. Kasi ang totoo natatakot talaga ako na baka sa dulo, masaktan lang ako. O hindi kaya pareho tayo magkasakitan. At syempre, alam naman natin pareho na malaking issue talaga ang mga edad natin. Lalo na kung gugustuhin natin magkaroon ng anak. Pero sa huli, pinatunayan mo na seryoso at sincere ka talaga sa pag-ibig mo sa akin. Yun ang naging turning point ko para ma-realize na gusto rin kita. Mabigyan mo man ako ng anak ko, hindi. Para sa akin, buo na ang pamilya natin, mahal. At lalo pang magiging ganap ang kasiyahan ko kung papayag ka maging asawa ko. Ano ka mo? Teka, paano ba to? Hindi ba pangit? First time ko kasi magpo-propose eh. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Mamaya ka na umiyak. May speech pa ako. Kung ano man yang sasabihin mo, yes na kaagad ang sagot ko. Seryoso ba yan? Tinanong mo na kaya ako kanina. Nakalimutan mo na ba? Tsaka kung ano man yang sasabihin mo, ibulong mo na lang sa akin pagkatapos mong isuot yang singsing sa daliri ko.
Kung ganon, maraming salamat sa pagtanggap ng proposal ko, mahal. Pangako, gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka. Mahal na mahal kita. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Salamat kasi hinintay mo ko. Mama Mia, wala ngang pagsidla ng labis na kagalakan sa puso ko nang walang pasubaling tanggapin ni Sally ang wedding proposal ko sa kanya. At nang ibalita nga namin yun kay Jigs ay maging ito ay nakisali sa pagdiriwang namin. 6 na buwan ang mabilis na nagdaan at dumating na nga ang pinakahihintay kong araw. At yun ay ang pag-iisang dibdib namin ni Sally. Sa huwes lang namin piniling magpakasal ng misis ko at pagkatapos ay nagsimula na nga kaming magsama sa iisang bubong. Noong una ay nagrenta kami ng apartment pero di nagtagal, umalis na sa bahay nila si Jigs at pumunta na sa Cebu para magstay na roon for good. Muli kaming tumira sa bahay nilang mag-ina at ipinagpatuloy ang buhay bilang mag-asawa. Wala pa kaming anak ni Sally sa kasalukuyan pero masayang masaya naman ako, Mama Mia. Bagaman sinusubukan, hindi naman namin ipipilit kung hindi talaga para sa amin. Sabi nila, marami namang option para maging kompleto ang isang pamilya. Kahit walang anak ang mag-asawa. Ang mahalaga ay magkasama kami at nagmamahala ng misis ko. Mama Mia, maraming salamat sakaling mapili niyong basahin ang sulat ko sa programa mong Barangay Love Stories. Kung hindi niyo kasi naitatanong ay avid listener kami ninyo ni Sally. Kaya sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para ma-shoutout ko ang misis ko sakali man na mapili mo ang kwento namin. Hanggang dito na lang. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Elliot.